Pagkatapos ng isang aksidente sa sasakyan, naglakbay ako sa mga sukat. Ang pagiging ex-husband ng presidente ng isang malaking kumpanya ay sapat na upang isipin. Sa kalunos-lunos na sinapit ng aking orihinal na may-ari. Agad niyang pinirmahan ang kanyang pangalan sa isang malaking papel. Agad na nagdilim ang mukha ng babaeng presidente. Song Xinghe, pinag-isipan mo na ba? Sa loob-loob ko, napaatras ako at mabilis na hinawakan ng mahigpit ang wallet ko. Yung komedyante na tinipon ko ng malaki, hindi ko na ibabalik. Isang mangkok lang ang ibibigay ko sa iyo. Nakahiga ako sa hospital bed. After 2.5 days of nursing, natanggap ko na rin sa wakas ang katotohanan tungkol sa transmigrasyon at pagkuha ng Xinghe. Isang ordinaryong estudyante sa unibersidad ang pumapasok. Ang dimensyon ay pumapasok sa soap opera genre ng presidente ng kumpanya. Naging kontrabida na male character na dati niyang asawa. Si Eke ay nakatira sa isang mayaman at makapangyarihang pamilya at kumikilos ng makasarili. Sa araw ng kanyang oryentasyon sa unibersidad, nahulog siya sa kanya. Eksenyosyo mula sa unang tingin at pagkatapos. Matigas ang ulo at hindi tumitigil sa paggamit ng lahat ng paraan para pilitin siya. Mary Michelle Yushu ang pangunahing tauhang babae ayon sa modelo. Ang nobela ay mabilis, maganda at matalino. Ang kanyang pamilya ay mahirap at ang kanyang ama ay mahirap. Isa siyang kidney failure patient para kumita ng pera para sa mga medikal na gastusin. Sa wakas, nagpa siya siyang ikompromiso. Pronam married me 5 years of marriage. Si Senyo Chu ay lumaki mula sa isang maliit na empleyado na walang. Sino ang nakakaalam kung sino ang naging isang sumisikat na bituin sa mundo ng negosyo? Mas lumalala ang relasyon namin. Unti-unting nakatakas si Senyo Chu mula sa kontrol. Akin pero hindi ko alam at umaarte pa rin ako. Sapat na mayabang upang itulak ang puting liwanag ng buwan. Ang kanyang pinakamamahal na pangunahing tauhang babae ay nahulog sa hagdan at nabali ang kanyang binti. Tiniis niya ito. Hindi ko na kinaya kaya humingi ako ng gamot at nakuha ko. Si Shen ay nagkataong na aksidente sa sasakyan noong panahong iyon. Bumisita sa akin si Yuchu noong ika-3 araw. Magtapon ng dahon. Hayaan mo akong maging tapat, Sir Xinghe, sapat na ba ang gulo mo? Malamig ang tono ng babae at malamig ang mga mata. Puno ng inip at pagkasuklam ngunit. Gayunpaman, nang makita ko ng malinaw ang iyong mukha, ang puso ko ay nanginig. Masigla pa ring sumasayaw, no wonder ang may-ari. Mababaliw ang orihinal na katawan nitong mukha, ang ganda talaga. Pagkatapos ay tumingin ako at wala akong nakitang ari-arian. Nahalos huminto sa pagtibok ang puso ko, damn it. Mayaman na ako ngayon. Mayaman ang bahay ng orihinal na may-ari, ngunit kinuha niya ito. Pero mahilig siyang manggulo at may talent din siyang nakababatang kapatid. Maraming beses na higit sa kanya, ang paghalili ng kumpanya ay sa makatuwid ay hindi. Siguradong may parte sa kanya na ginamit ni Shen Yu. Ilang taon lang ang kailangan para makapagtayo ng negosyo. Napakalaki ng kanyang kayamanan kung. Huwag mo silang patayin at palakihin, malaking halaga ito, ginagawa ko. Marami akong naging merito sa buong buhay ko, ngunit tama lang ang ganitong uri ng mayayamang tadhana. Pagkatapos kalkulahin ang perang matatanggap dapat. Sinubukan kong pigilan ang excitement ko at nanatiling nakayuko ang ulo ko sa katahimikan. Kung magtatagal ka, matatakot kang lalabas ang ngiti mo. Mapapansin ni Seyoshu ang abnormalidad pagkatapos ko. Huminga ka lang ng malalim, pumayag na ako. Mukhang nagulat si Shen Yu, malamang hindi niya akalain na papayag ako. Madaling sumang-ayon sa ganito, ngunit walang maraming magagandang pagkakataon na tulad nito. Madalas, nagkakamali ako nang hindi hinihintay na matauhan siya. Agad kong pinirmahan ang pangalan ko sa papel, Shen. Parang may napansin si Yuchu na mali. Nakakunot ang noo ko, inilayo ko ang mukha ko at nagpatunog. Para siyang taong nawalan ng malay. May naisip ako, Shen. Yoshu, iwan na natin ang isa't isa. Matagal na tahimik hanggang sa matutulog na ako. Pagkatapos magbilang muli ng pera sa account, napansin ko iyon. Si Shen Yuchu ay nakatitig sa mga dahon ng walang pakialam. Move, nagtataka kong tanong, hindi ka pa rin umaalis. Talaga? Tumingala si Shen Yuchu at binalaan ko siya. Hindi pa naghihilom ang mga paikot-ikot na sugat sa sulat.
Hindi ba maganda yun? Pumunta ka ba at nakita mo siya? Biglang nanlamig ang mukha ni Shen Yuchu sa puso ko. Nagsisimula na akong mag-alala na baka hindi pagsisisihan ng babaeng ito. Kailangan mo akong bigyan ng ganoon kalaking pera. Pero pinirmahan ko kahit ayaw mo. Hindi na pwede, lalo pa sa puso. Ang lapad ko ngayon dapat bigyan niya ako ng pera. Nandoon ako noong nag-aaral ako sa Shenyuchu University. Ang puting liwanag ng buwan na pinangalanang Lydia ay iba sa. Ako, ang mayabang na young master, ganyan ang ugali. Malumanay, maunawain at determinadong pumunta rito. Mula sa isang solong magulang na pamilya na may mahinang katayuan sa pananalapi. Simula pagkabata ay puspusan na siyang lumaban sa buhay at magaling. Sa bawat aspeto, medyo magkarelasyon sila ni Senyushu. Siya lang ang kauri niya. Ang mga nakakaunawa kay Senyushu ay itinuturing na soulmate. Magiging ganito ang kaluluwa niya kung wala ako. Malamang na magiging maayos ang pagsasama nilang dalawa. Sama-sama rin nilang itinayo ang kanilang buhay sa lungsod. Pagkatapos ng graduation, nagkaroon ako ng masayang pamilya. Lahat ng sarili kong gamit ay sinira ko. Siksinghe sa orihinal na nobela ay kasing baliw ni Lydia. Laging naghahanap ng gulo para ibuli ako palagi. Siya ay naging napakamarahas at marahas mula noon. Iginagalang din ni Senyo Siksinghe. At putulin ang relasyon sa kanya, subukan mong gamitin ang iyong utak. Isipin mo na lang, nagkakaroon ng problema sa bida at ang kanyang puting liwanag ng buwan ay ang kapalaran ng kontrabida. Kawawa naman ako, kaya bilisan mo. Pinakamabuting kunin ang pera at tumakas ngayon. Sinara ni Sadsenyoshu ang pinto at hinawakan ko ito. Nakapaut ang mukha ko at masama ang pakiramdam ko. Maglaro tayo, ngunit kapag iniisip ang tungkol sa mga asset na makukuha. Natutuwa na naman ako sa magagandang bagay tulad ng pera. Hindi madali para sa lahat na makatagpo ng ganito. Masaya pa lang akong nag-iisip nang biglang may nag-message. WeChat ay dumating mula kay Chen Wan at narinig ang balita na ngayon. Pumayag na ba si Senyuchu na bisitahin ka, Nam? Ang tunog ay puno ng maraming ito ay isang malapit na kaibigan. Noong bata pa siya, si Ying-Singhe ay isang spoiled na binibini. Buong araw, kumakain, umiinom, naglalakbay at naglalaro lang siya. Ayaw niya ng charm. Ayaw din ni Yuchu Shen at Yushu sa inyong dalawa. Marami kaming naging kaaway, lalo na pagkatapos kong ikasal. Kasama si Shen Yushu, madalas bumisita ang dalawang pamilya. Minsang ikinumpara siya ng kanyang lolo kay Shen Yuchu. Kung ikukumpara sa kanya ng maraming beses, si Chen Wanwan. Lalo niyang kinaiinisan si Shen Yuchu. Tawagin mo akong tanga pagdating sa pag-ibig sa buong araw. Ngunit hayaan mo akong maghukay ng mga ligaw na gulay sa iyong hardin ng gulay. Sa pagkakataong ito, malamang na darating ka na naman para maliitin ako, pero gagawin ko. Bakit ka ba nagmamalasakit? Niloloko mo ba ako? Busy ako. Habang nagbibilang ng pera, magkakaroon ng oras upang umupo at malungkot. Anong pinagsisisihan mo? Napaisip ako saglit. Pagkatapos ay kumuha ng larawan ng dahon at ipadala ito sa kanya ng direkta. Simula ngayon, single na ako at inaalagaan ka. Henry Rice din, tumawag agad si Chen Wan at sinimulan na ang palabas. Sa mga salitang kibaliw ka ba? Masama ka magsalita. Actually, paglabas ko ng ospital, pupunta ako at magpaparehistro. Ang pagpaparehistro ay wala sa opisina ng distrito, sa kabutihang palad. Hindi naman ganoon kalubha ang aksidente sa sasakyan ko. Mayroon kang bahagyang concussion sa iyong ulo. Wala ka bang dapat i-congratulate sa akin? Natahimik sandali si Chen Wanwan tapos bigla. Pagkatapos ay maaari kang tumawa. Ano ang gusto ni Young Master Song? Narinig ko na ito ay isang mensahe ng pagbati. Kakabukas mo lang, di ba? Makalipas ang 1 linggo, nagpalit ako ng formula set. Umalis si Chen sa ospital nang may matinding kakisigan. Umuungol at mangungutya sa ospital habang nagbibihis. Baliw ka ba sa sobrang gwapo mo? Sinisisi kita. Paano mo malalaman? Ngayon ay isang magandang araw, Chen Wan. Tinatamad akong magpapansin, tumalikod ako at naglakad palayo ng hindi nag-iisip. Malapit na itong bumangga sa line of sight ni Senyoshi. Saglit na huminto si Senyo sa kanya. Cold eyes, nandito ka ba? Pumasok ako at ngumiti.
Nasaan ang sasakyan mo? Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Senyo. Ipark na natin ang sasakyan at umalis na tayo. Hindi susuko si Chen Wanhan. Ing Sisri, parang leon ang tingin sa akin ng magagandang mata mo, hindi. Nakasakay ka ba sa kotse ko? Kumaway ako. Kailangan kong magrehistro. Big at Shen Yuyushu sa opisina ng distrito muna. Mas maginhawang sumakay sa iyong sasakyan. Pagkatapos kong magsalita ay nagmamadali akong nagpaalam. Ano ang nakatayo doon ni Yoshu na tulala? Go, tumawa si Chen Wan at lumabas ang mga halaman, buti na lang. Ito ay isang kagyat na bagay, huwag sayangin ang oras ni Shen. Mumisi si Yuchu kay Xinghe, nagmamadali ka. Gusto mo bang putulin ang lahat ng relasyon sa akin? Kaya, ikaw ang nagsuggest nito, di ba? Ano bang pinagsasasabi mo sarcastic? Matapat kong sagot. Ang pangunahing bagay ay mayroon akong isa pang appointment ngayong gabi at ako. Gusto kong bilisan at tapusin para hindi ako masayang ng oras. Di ba ikaw din? Si Shen Yuchu ay palaging abala. Halos wala na siyang oras para magpahinga. Umuwi ka na, alam kong ayaw mo. Nang makita ko ang mukha mo, wala akong balak na makialam. Kasama niya, kanya-kanya kaming lakad at uwi. Hindi ba mas mabuting mamuhay ng malaya, Senyoshu? Kumunot ang noo niya at tumalikod na para maglakad papunta sa opisina. Walang masyadong tao sa lugar, kaya hindi rin nagtagal ang paghihintay hanggang sa turn ko na. Tatawagan namin ni Senyochu ang telepono. Nandoon lang si Senyochu at napasulyap ako. Lizia. Pumunta si Senyochu sa gilid at sinagot ang tawag. Narinig ko. Ang malambot at malambing niyang boses ay nasa tabi ko pa rin. Hindi niya ako kinakausap kapag may mga negosyo siyang dapat asikasuhin. Hindi ko pa narinig ang ganitong tono. Ang kasal na ito ay pinilit mula sa simula. Sa loob ng 5 taon, patuloy silang nagtatalo kahit na. Mahirap kahit na magkaroon ng masarap na pagkain na magkasama. Paano ang pagsasalita ng mahina at mapagmalasakit sa isa't isa? Magtapo ng ganito, 2 tandang bawas 3 times ang susugod ng mga officers. Gagawin mo pa ba? Umiling ako. Parang hindi karapat-dapat sa orihinal na may-ari ang puso ko. Sa katunayan, walang posisyon ang puso ni Senyoshu. Sina Senyoshu, sumigaw ako sa pagkakataong ito na gawin ito. Pwede bang pag-usapan muna natin ako? Ang Senyoshu na ito ay nagmamalasakit lamang. Laging pinapadala ni Ligia si Xinghe para makipag-away at makipagtalo. Nagtatalo ngunit wala siyang pakialam sa orihinal na may-ari ng katawan. Katangahan talaga isipin na matatalo mo si Li. Jia, ito ay malinaw na humihingi ng gulo. Ganoon din si Senyo, sa pagkakataong ito ay mabilis niya itong inasikaso. Kung tapos na ang aking negosyo, maaari kang pumunta at makasama ako. Mabilis na bumungad ang kanyang puting liwanag ng buwan. Hindi ba tataas? Biglang nagbago ang mukha ni Zenyochu. Mas naging seryoso siya at saka nagsalita sa kabilang linya. Hayaang suriin ka muna ni AC Jiang. Magmamadali ako. Makalipas ang 20 minuto ay hawak ko na ang divorce papers na kakatanggap ko lang. Sariwa at mainit, nangingilid ang luha sa aking mga mata, nakuha ko na, itataas ko. Ang aking malaking koleksyon ay magagamit ngayon. Mula noon, maglalakbay na tayo, uminom ng alak, kakain, iinuman at magpi-party. Play as a happy person na kausap ko si Sen. Ang pinakatapat na Yuchu Shen Yuchu. Salamat salamat sa pera mo. At pagkatapos ay paalam, hindi na kita makikita muli, lumalabas ako. Pagpunta ko doon, nakita ko si Chen Wan. Nagmamaneho ang babaeng ito. Ang pulang Ferrari ay napakainit na pinipigilan ang iyong mga mata. Gusto kong hindi makita, ngunit mahirap. Pumasok ako ng may ngiti sa labi. Kapag mayaman na ako, mag-shopping ako. Biglang dumating ang malalim na boses ni Senyohu. Mula sa likod, ipadala si Xinghe. Mabilis akong lumingon at may kung ano pa sa mapupulang labi ko. Maikling komento ni Shenyu sa mga emosyon. Hindi ito lalabas kung nakita ng orihinal na may-ari ang sitwasyon. Ang kanyang abnormalidad na tulad nito ay dapat tanungin ng detalyado. Gusto kong malaman pero tinatamad akong magpanggap. At saka walang magawa, binilisan ko ang lakad ko. Habang nagmamadali akong tumakbo palayo sa bida, naglagay ako ng frame.
Ang pangunahing tauhang babae ay dapat maging masaya sa lalong madaling panahon. Nakaupo sa kotse ni Chen Wan habang umaalis siya. Sabay tingin ko sa rearview mirror. Nakatayo doon si Shen Yuchu, may mga taong naglalakad. Siya ay dumating at umalis ngunit siya ay tila nag-iisa. Hay, walang manggugulo tulad ko na naghahanap ng gulo. At sa wakas, libre na si Chen. Naghasik ng sulyap sa akin, naawa ba ako? Sabi ko. May sigasig, kapatid na lalaki. Haha, sa tindahan mo itatago mo pa para sa akin, tama ako. Si Mai Chen Wan ay walang imik, isang dalagang katulad ko. Sayang talaga ang oras ko sa pag-aalala sa'yo noon. Akala ko mahal na mahal mo siya, pero ang resulta, kapag gusto ko na. Kitang-kita sa mukha niya na masaya siya. Ganun ba kalaki? Binaliktad ko ang salamin sa katabi kong upuan. Bumaba ang driver para tingnan mabuti at pinaalis siksinghi ngayon. Sa 28 taong gulang, kahit na ang aking edad ay tumaas ng 10 taon. Sa isang kisap mata, buti na lang at gwapo ang mukha na ito. Ang pinakamahalagang bagay ay maging mayaman. Napaisip ako sandali. At saka ipaliwanag na hindi mo ako mahal, kaya ayoko. Mahal din kita kapag na-stuck ako sa pulang ilaw. Matagal akong nilingon ni sweetheart hanggang sa ako. Nakaramdam siya ng goosebumps sa buong katawan niya at sinabing. Hindi mahulaan na tono ng boses ng aksidente sa sasakyan. Sa pagkakataong ito, parang nagbago ka na. Ako ay naging isang ganap na naiibang tao. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko kaya natahimik ako. Isang sandali ang higanting balikat kung minsan ay madadaanan ng mga tao. Pagdating ng kamatayan, makikita mo ang lahat. Ito ay malamang na mas transparent. Natigilan si Chen Wan. Maya-maya, tumawa siya. Totoo naman. Okay, balik tayo. Ano ang gagastusin mo dito? I'll treat you. 2. Makalipas ang 1 oras, naawa si Chen Wan at nag-make face. Hindi pa ba sapat na nag-order ka ng madilim? Hindi totoo ang sinabi mo. Ngunit bilang isang junior sa aking tindahan, hindi ko dapat sabihin iyon. Itinaas ng kapatid ko ang baso niya at sinabihan siyang pumunta ka. Uminom kasama si brother sa kayo, Chen. Sobrang sweet. Sasampalin kita. Nakaturo ang kanyang mga balikat sa mga magagandang dalaga sa paligid niya. Tingnan, mga binibini. Lahat ay matatamis at maganda. Sino ang hindi magiging mas mahusay? Ang aking dating asawa, ang orihinal na may-ari ng katawan. Napakaraming magagandang babae sa mundo. Napakarami sa kanila, parehong gwapo at maganda, kaya ko nang magbigti. Bakit nakakatakot ang mga tao sa isang puno lang? Ang panghuli ay mag-isip sa isang bilog sa basin ng Chen. Tinawanan ka ni Sweet, sa wakas hindi ka bulag. Pagkatapos ay dumaan ang isang payat na nakababatang kapatid na babae. Sinabihan ako ni Marie na tawagin ko ang cute niyang kapatid. Subukan ang isang ito. Sure, susubukan ko. Masaya niyang tinanggap ito, ngunit pinigilan siya ni Chen Wanhan. Drink mix together, kakalabas mo lang ng ospital, ayoko. Gusto kong tumawag muli ng ambulansya para sa iyo. Nang matapos siyang magsalita ay sinulyapan niya ang babae. Agad namang namutla ang mukha ng babae at mabilis niyang ibinaba ang ulo. Sorry kuya. Hindi ko alam na kumakaway ka pala. Hands are generous, okay naman ngayon, nasa mood si kuya. Okay, umiti ako at tumingin ulit ng matamis kay Chen at sinabing. Inaasar mo talaga ako, papayag ako. Maaaring magsunog ang departamento ng bumbero, ngunit hindi pinapayagan ang mga taga-nayon na magsunog. Ito ba ay isang parol, ang iyong maliit na kasintahan? Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung paano uminom ng masaya. Nung turn ko na para mamatay, hindi ko nakuha, Chen. Ito ay maihahambing sa pagtawa ng galit. Saan? Bakit wala akong magawa? Maaari mong gawin ang anumang bagay, muling tanong ni Chen Wan. Oh. Alam ba ito ng iyong pamilya? Sa sobrang gulat ko ay nakalimutan ko na ito bago ko pa nalaman. Ano ang dapat kong sabihin? Gumawa ng gesture si Chen Wan na parang nakatingin. Hatiin ang lahat at alamin na wala kang lakas ng loob na sabihin ang anuman. Ayoko magsalita. Hindi, wala akong lakas ng loob na magsalita. Ang relasyon ng orihinal na may-ari sa kanyang tahanan.
Sa totoo lang, hindi ito maganda para sa mga magulang. Ang mga sinaunang tao ay may kinikilingan at mahal ang kanilang nakababatang kapatid, ngunit siya rin ay isang karakter. Matigas ang ulo noong panahong iyon para magpakasal. Si Shen Yushu ay nagkaroon ng malaking away sa kanyang pamilya. Nang maglaon, nang matagumpay ang yoyo. Ang mga bagay sa bahay ay nagbago ng 180 degrees at naghihintay pa rin. Madalas siyang punahin dahil sa mga pagtatalo niya. Si Seryo Chu ay isang kontrabida tulad niya. Ang dati kong buhay ay hindi ganoon kaganda. Pero kahit anong mangyari, kung nasa kamay ko ang lola ko, matatakot ako. Ang mga sumunod na araw ay mas masaya kaysa sa inaakala ko. Hiniling ko na rin kay tita na i-pack up lahat ng gamit ni Shuchu. Lahat sila ay inilagay sa isang kahon at ipinadala sa kanya sa orihinal na villa na ito. Ito ay bahay o dormitoryo na pag-aari ng mga magulang ng may-ari. Binili ito ng orihinal na katawan para sa kanila, ngunit hindi ito nagustuhan ni Seryoso. Mag-overnight dito at tuklasin ang bawat sulok ng lugar. Ito ay maaaring magpaalala sa kanya ng kanyang kahihiyan. Ano ang ginawa mo kay Xinghe noong una? Kadalasan ay nanatili siya sa kumpanya mamaya kapag tapos na ang negosyo. Bumili din si Rungruang ng kondo malapit sa kumpanya ng may-ari. Ang orihinal na katawan ay nakapunta doon minsan at ang resulta ay nakilala nito si Lee. Andyan si Zia, nakakahiya naman diba? Kahit mabilis na ipinaliwanag iyon ni Lizia. Dumating lang ako para pansamantalang sumilong sa ulan, ngunit dahil sa aking kalikasan. Paanong hindi magagalit si Xinghe sa oras na iyon? Malaki ang away ko kay Shen Yuchu at galit kami sa isa't isa. Nang sumunod na buwan, si Xinghe ang hindi na nakatiis at sumuko. Maging banayad at ikompromiso ang iyong sarili, sino ang nagsabi sa iyo na gawin ito sa aking paningin? At sa puso niya, si Shen Yuchu na lang ngayon. At pag-aari ang malaking 3-story luxury villa na ito. Ako lang ang may something dito ni Shen Yushu. Ang dami, pero nung natapos na akong maglinis, naramdaman ko pa rin. Akala ko medyo walang laman kaya nagmadali akong lumabas para maglakad. Namili agad ako at nagsimulang umorder. Sa tindahan, gusto ko ang pirasong ito, at pirasong ito. Huwag kunin ang natitira. Balutin mo lahat. Okay, sir. Ipadala ang mukha ng manager ng shop na nakangiti hanggang sa halos sumakit ang pisngi. Tuwang-tuwa si Prick. Tuwang-tuwa din ako. 2 o 3 kabataang lalaki ang lumakad sa likod para tumulong sa pagdadala ng mga gamit. Huwag mong isipin na umalis ka lang sa tindahan at nakilala si Shen. Yuchu, nang makita niya ako, natigilan siya at ako rin. Nakita niya si Lizia na naglalakad sa likuran niya. Mukhang mas maayos na ang paa niya ngayon. Ang iyong mga labi ay maaaring maglakad sa paligid ng mall. Bahagyang gumalaw ang mga gamit ni Sir Yuchu at bumalik siya sa gilid. Sinabi niya ito bago sumapit ang kaarawan ng kanyang ina. Kaya kinuha ko siya para pumili ng regalo. Pumikit ako. Sabihin mo sa akin kung bakit wala akong pakialam dito. Sa konting politeness, binati ko pa rin siya. Friendly pero bago pa man ako makaalis. Nagsalita din si Lizia, parang ang kanyang ekspresyon. Medyo na-guilty ako. Humihingi ako ng tawad. Hindi pa masyadong komportable ang mga paa ko, kaya binigay ko kayo. Shu, dalhin mo ako dito. Nakita kong bumibili ka ng maraming bagay. Hindi mo ba kayang dalhin ito? Hayaan mong dalhin ka ni Yuchu doon. Okay lang kung ako lang mag-isa. Pakinggan mo lang ito. Ang arte ng pagsasabi kay Shen Yuchu na ako iyon. Sabi ng tumulak sa kanya wag daw akong magselos. Naging mapagbigay din siya para bigyan ako ng Shen Yuchu. Ngumiti at sabihing hindi, nasa ibaba ang kotse ko. At ang mga personal na bagay na tulad nito ay hindi dapat mag-abala sa iyo. Mas maganda si Shen. Natigilan si Lizia. Ano? Napatingin din ako kay Shen Yuchu ng kakaiba. Shen, hindi mo pa ba sinasabi kay Emily? Sabi namin gusto namin ang isa't isa, tumingin si Lizia kay Shen Yu. Tumingin si Chu kay Shen Yu na puno ng gulat ang mukha. Mahigpit na ibinuka ni Chu Mei ang kanyang mga labi, hindi maganda ang kanyang ekspresyon. Hindi ko. Gusto mo bang ipahayag ang iyong mga personal na bagay? Makakaapekto ito sa iyo. Ikaw ang nang-aaway sa akin. Nagpa-party lang ako para mag-celebrate.
2 bawas 3 beses ka lang naghiwalay. Ang kuripot mo. Bakit parang hindi iyon iniisip ni Liza? Nang makakita ako ng bombang ganito kalaki, napaawang ang bibig ko sa gulat. Naghiwalay na kayo ni Song. Bakit hindi mo ginawa? Sabihin mo sa akin. Nang marinig ang kanyang boses, tila narinig ni Shen Yuchu. Ngayon ko lang na-realize na may tao pa pala sa tabi ko. Bahagyang gumalaw ang mapupulang labi at huminto sandali. At pagkatapos ay ipaliwanag ang tunog ng mahina, ako ay abala sa mga araw na ito. Bago ang pangungusap na ito, gusto niyang gamitin ito bilang isang dahilan. Hindi inakala ni Xinghe na abutan ng karma si Li. Makakaharap ni Ziya ang parehong bagay, ngunit anuman ang mangyari. Ang pangunahing tauhang babae at ang mga sumusuportang karakter ay hindi pareho. At ang pangungusap na ito ay isinasaalang-alang ni Liza. Napakagandang balita noon. Nagpalipat-lipat ang kanyang tingin. Nag-ikot kami ni Shen Yuchu ng 2 o 3 round at parang humihingi kami ng tawad. I'm sorry, hindi ko alam dati. Hindi ko sinasadyang banggitin ito, Ginoong Songkong. Ano sabi mo, ano ang masasabi ko? Isang babaeng walang kinalaman sa iba. Isa lang, then you guys continue walking around. Pakiusap, aking katulong, tulungan mo akong dalhin ang mabibigat na gamit. Ganon din dito. Sige na. Nakahakbang lang ako. Nang makalabas na siya, nagsalita si Sirinyochu. Maghintay ka agad, bumalik ako sa iyo, Shenmi. Ano pa ba bahagyang kumunot ang noo ni Shenyuchu? Mukhang hindi pa rin sanay si Noe sa pagbabago. Nagbago bigla ang ugali ko. Sinabi niya kahapon na hindi mo siya dinalaw. Matagal na. Malambot ang boses ni Shenyuchu. Mahirap mang sabihin pero kailangan. Kung may oras ka, bisitahin mo siya. Ang sinasabi niya ay ang kanyang ina na namatay sa isang sakit. Ang pagkakaiba ng edad kay Shenyu, gusto ng kanyang ina. Napakasaya ko dahil hindi sinabi sa akin ni Shenyuchu. Kaya sinabi niya na napilitan siyang magpakasal. Ang Xinghe sa puso ng matanda, ipinadala ng Young Master itong si Xinghe. Hindi ko hinahamak ang kalagayang pinansyal ng pamilya Shen. Mahal na mahal at inaalagaan din niya si Shenyuchu. Ang kanyang puso sa makatuwid ay tumingin kay Xingha sa isang positibong liwanag. Sa mga unang araw ng kanilang kasal, para mapasaya si Shenyu. Iginiit din ni Chu Xinghe na alagaan ang kanyang ina. Mag-isa sa lahat ng oras, gumawa ng isang impresyon. Sa matanda, alam niyang ito na ang huling baraha ng. Si He Shenyuchu ay isang anak na tao kahit na siya. Dahil dito, hindi niya magagawang makipag-away sa kanya. Madali lang pero bumalik si Xinghe para saktan si Li Zihu. Sa pagyurak sa kanyang deadline, nawala si Xinghe. Napaisip ako sandali matapos mawala itong huling card. Isa at saka pumayag. Okay, tapos bukas, paano ang isang tao? Walang ginawang masama ang matanda, ani Shoshofon. Mamahinga at tanggapin ang mga salita ng natural bukas. Kaninang umaga pumunta ako para sunduin ka. Umiti ako sa kanya at kumaway. Hindi na kailangan ng susi ng kotse, mayroon akong mga kamay at paa upang maglakbay. Maginhawang magmaneho roon nang hindi kailangang abalahin si Shen. Tama, ang mga ekspresyon ni Shen Yushu at Li. Nanigas si Ziya kinaumagahan. Umakyat ako sa sanatorium. Ang mataas na antas na ito ay matatagpuan sa larangan ng politika. Kumpleto ang mga pasilidad at siguradong magandang serbisyo. Napakamahal din ang presyo. Naipadala mo na ba? Nakita ko ng nurse at binati ako ng matino. Ito ang taong kinuha ni Shenyuchu para malaman ang katotohanan. Hindi maganda ang relasyon namin ni Shenyuchu. Kaya naging malayo siya sa akin dahil kay Nanay Shen. Ako ay nasa isang deathbed sa loob ng maraming taon, nagdurusa sa katandaan. Ginagawa siyang payat at mahina, ngunit sa kabutihang palad. Sa loob ng maraming taon, ako ay nasa isang convalescent home at ang aking kalagayan ay bumuti. Mas mataas kaysa dati. Tumigil ang tingin ng nurse sa basket ng prutas. Ang aking kamay ay pumulupot sa isang maliit, nakakainis na ekspresyon saglit. Maging ang isang nurse ay minamaliit ang pamamaraan. Ang aking debosyon dahil alam mo na kahit anong gawin ko. Kahit anong gawin mo, masusuklam ka lang ni Shenyuchu. Parami ng parami, nakita ni Xiao Xinghe, Nanay Shen. Matamis na ngiti ang mukha ko.
Busy ako ngayong araw. Nandito ka ba, matagal na kitang hindi nakikita? Napabuntong hininga ako. Sa puso ko, palagi akong nagpapadala sa iyo ng mga benepisyo. Pero naniniwala ka talaga na hindi ginawa ng matanda. Medyo may mali. Dinalhan kita ng chicken soup. Lola, subukan ko, Nanay Seren. Hinawakan niya ang kamay ko at tinignan ako ng matagal at tinanong ako. Mag-ingat, ang batang Yuchu na iyon ang nagpagalit sa aking anak. Muli, umiling ako pero wala si Nanay Shen. Naniniwala ako na nakahinga ka ng maluwag. Ikaw, Chu, ay isang tao. Matigas ang ulo ko simula pa noong bata ako at mahilig akong mangolekta ng mga bagay-bagay. Itago ito sa iyong sarili, kung gagawin niyang hindi masaya ang iyong anak, sabihin sa kanya. Inay, tutulungan mo pa akong makonsensya. Pag-akyat pa, orihinal kong nilayo na sabihin sa iyo ang tungkol sa aking mga hangarin. Ngayon ay nakabara ka sa lalamunan ko at hindi makapagsalita. Nag-dinner ako kasama si Nanay Shen at saka siya muling kinausap. Ilang sandali bago bumalik, nag-alinlangan ako ng matagal hanggang sa wakas. Nagpa siya akong magsalita. Malamang magiging busy ako ngayon. Baka hindi ko madalaw saglit ang lola ko. Kadalasan, bawasan muna ang intensity at pagkatapos ay hanapin ito. Mas maganda kung sasabihin ko sa iyo ang tamang pagkakataon. Hindi ko kayang itago ng tuluyan. Pagbibigyan ko si Shenyo. Hindi rin siguro papayag si Shu. Madalas akong pumupunta dito, kaya malamang hindi siya pupunta. Akalain mo hindi pa rin ako makaget over sa'yo, Mom. Bahagyang tinapik ni Shen ang kamay ko at bumuntong hininga, Master Xing, anak. Maging mabuting bata ka. May ginawang mali si Yuchu tungkol doon. Kahit na hindi niya ito binanggit sa kanyang ina. Pero alam ni nanay na nakonsensya siya at nagsisisi sa kanyang puso. Mahal na mahal niya ang kanyang anak kaya hindi niya hahayaang mawala ang kanyang anak. Paano ako malulungkot? Nanginginig ang puso ko, anak. At ito ang fuse na nagiging sanhi ng relasyon. Sa pagitan ng Xinghe at Shen Yushu, ang sitwasyon ay nalutas na. Talagang, ipinadala dati si Xinghe kasama. Si Shen Yushu ay may isang anak na magkasama, ang batang ito. Siya ang gumamit ng lahat ng paraan para makuha ito. Nang pumunta si Saiyoshu sa isang party, naging anak siya. Ang taong ito ay hindi dumating na may malinis na talaan sa kanyang mga mata. Ang bagay ni Xinghe na ito ang pinakamalakas na sandata. Maaari mong itali ang Moises sa iyong sarili pagkatapos. Napag-alaman na sa isang panig, alam ni Senyohu. Nakonsensya sa kabilang panig ng puting liwanag ng buwan na si Lydia. Hindi maaalis ang isang tao sa sariling bloodline. Sa huli, pinili niyang panatilihin ang anak. Sapat na ang paghihirap ng sarili niyang mga anak, kaya hindi. Gusto kong ipanganak ang aking anak sa isang pamilyang ganoon. Maghiwalay. Ang oras na iyon ay ang pinakamahusay na oras. Sa pagitan niya at ni Xinghe, kakainin niya ang pagkain. Binili ko ang maintenance na ipinadala sa akin ni Singha at bubuksan ko ito para basahin. Iba't ibang parenting manuals ang gusto niyang maging. Napakabuting ina, kaya pagkatapos manganak. Kaya tuluyan niyang pinutol ang lahat ng relasyon sa kanya. Speaking of which, medyo nakakatawa. Matapos mabuntis si Senyohu, naramdaman ni Xinghe. Habang bumubuti ang kanyang saloobin, nakakuha siya ng kaunting traksyon. Kung gagamitin ko ang aking siko, mananatili siya sa aking tabi sa lahat ng oras. Sa tuwing tatanggi si Senchu, aangkinin niya. Sa pagtuturo sa mga bata na bumuo ng mga bono. Sa pagitan ng mag-ina, kinailangan ni Shen Yuchu na sumuko. Pagkatapos ng maraming kompromiso, si Shen Yuchu. Minsan ay nagsimulang nainip si Shen Yuchu. Kinailangan kong magtrabaho sa ibang probinsya sa grupo ng mga taong pumunta. Kasama si Lydia, wala si Xinghe. Talagang hahayaan ko siyang magpalit sa iba at manatili. Ang bahay lang ang nag-aalaga ng sasakyan. Naramdaman iyon ni Senyochu. He intrudes on her freedom, siya ay kahina-hinala at possessive. Malaki ang laban ng dalawang uwak. Ipadala si Xinghe, maaari ka bang kumilos ng normal? Sa tingin mo ang ibang tao ay kasing dumi mo? Iyon lang. Sa pangungusap na ito, sinara ni Siyoshu ang pinto. Noong gabing iyon, nang ipinadala ni Song Xinghe ang balitang iyon. Nakuha si Senyochu dahil sa galit. Pag-isipan ito.
Sinabi ni Siwa na ito ang breaking point ng relasyon. Masyadong nag-away ang dalawa na halos masira ang bahay kung sasabihin ko. Dati, naiinis si Sanyoshu sa pagpapadala kay Xinghe. Pagkatapos nito, malamang na mauwi ito sa puot. Hindi pa siya nakakatapak sa bridal chamber. Siya at si Ing Xinghe ay hindi na muling nakipag-ugnayan sa isa't isa. Kasama si Ing Xinghe muli hanggang sa hinanap siya ni Ing Xinghe. Pagkatapos ay itinulak siya ni Leah pababa ng hagdan. Ito ang huling straw. Ang huling bagay na nakakapagpabali sa iyong likod ay ang hindi sabihin. Paano naging baliw ang orihinal na may-ari? Totoong-totoo na kahit ako mismo ay hindi naligtas. Natahimik ako saglit at saka sinabing tapos na. Ang orihinal na Xinghe ay ipinadala upang mamatay. Ito na ang katapusan nito. Umalis ako sa kanlungan. Nagising ako na medyo nalilito, hindi ko alam kung ano iyon. Dahil ba kay Nanay Shen o dahil kay Ing Xinghe? Sa orihinal, ang kalituhan ay umabot sa rurok nito. Kapag nakita mong nawawala ang susi ng iyong sasakyan. Desperado kong tinawagan si Chen Wanhan. Halika sunduin mo ako dali. Naisip ni Chen Wanhan na ito ay katawa-tawa. Ako ay isang tao. Pagmamaneho ng iyong sasakyan o isang bagay, kailangan mong alagaan ang mga bagay. Ibigay ito sa iyo sa lahat ng oras. Hindi ako nagbabayad. Pera, ang sinasabi ko ay tungkol sa istasyon ng Luna sa utang, ito ay napakalayo. Ang pagtawag ng taxi ay nakakaabala na, sabi din ni Chen Wan. Kusa akong dumating, ngunit pagdating ko sa bahay ay madilim na. Ang mahalaga ay bumuhos ang malakas na ulan. Tumingin sa malaking kurtina ng ulan. Ang malaking tao sa labas ay mabait din na pinapahinga si Chen Wanhan. Mag-overnight at hayaan siyang matulog sa guest room sa ikalawang palapag. Sa tingin ko may magdo-doorbell kinaumagahan. Door help me, this early in the morning, halika at tawagan ang mga espiritu. Ano ba, kalahating tulog at kalahating gising ako at iminulat ko ang aking mga mata. Sino ka at bakit ka nandito? Ang taong nakatayo sa pintuan ay si Senyo Chu. Bubuka na sana niya ang bibig niya para magsalita nang makarinig siya ng mga yabag. Mula sa hagdanan ni Chen Huawan, puno ito ng sino ang hindi nasiyahan sa pagkagising? Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Shen Yuchu sa bawat salita. Parang may pinipigas sa ngipin mo. Darating ako sa maling oras at istorbohin kayo. Pupunan ko. Alam ng iyong panloob na mata na nakakagambala ka sa pagtulog ng ibang tao. Saka bakit ka nakasimangot sa bahay ko? Ex-wife ka lang. Anong karapatan mong magalit? Kanino mo ipapakita ang iyong mukha na parang niloko ka, Kunsuang? Matagal na niya itong binigay sa akin at hindi ko pa rin siya inaaway. Nilingon ko si Chen Wan at sinabing walang problema. Dapat kang bumalik sa pagtulog, Chen Wan, ang taong ito. Napadpad si prinsesa dito sa ulan dahil sa akin. Hayaan ko bang hindi siya makatulog ng mahimbing? Anong mali? Hindi si Chen Wan. Nakita ko si Shen Yuchu. Para siyang nagising at nakangiti. Ayaw ko sa pagiging tamad. May bisita ka ba? Tapos matutulog na ulit ako. Bastos talaga, asing pareho kayo. Bakit hindi mo yayain ang mga bisita na pumasok at maupo? Tingnan mo, sabi ko. Paano kung hindi ako makatulog ng maayos, ang babaeng ito ay? Loko, tinatamad akong pansinin ka, napalingon ako kay Shenyo. Si Yoshu ay hindi na naman siya balak papasukin. Dumating lang ako para i-empake lahat ng gamit mo. Ayoko. Kung gagawin mong madumi ulit itong bahay, kailangan kitang abalahin. Naglinis si Auntie kaninang umaga, Jimmy Shen. Anong negosyo mo dito? Tanong ko na may ngiti sa labi. Si Shen Yuchu ay bahagyang madilim na berde at malinaw na nakikita. Napakaamo ng ilang salita ni Chen Wanhan. Natamaan na niya ang kanyang kumukulo ngunit hindi ko magawang sumabog sa emosyon tulad ng dati. Maaaring gamitin niya ang kanyang mga karapatan ng Panginoong Mailupa para paalisin. Umalis na si Chen Wanwan pero ngayon siya pa rin. Kahit sa pintong ito, hindi ko matatalo si Chen Wan. Hindi pa rin makapasok pero ang ganitong uri ng babae ay hindi. Napakapasensya mo. Ganon din si Senyo. Napabuntong hininga siya. Pumasok ka sa loob, huwag mo nang tingnan si Chen Wan, kunin mo ang susi.
Kinuha ko ito sa bag ko at iniabot sa iyo kahapon. Nakalimutan ko sa kinaroroonan ng kanyang ina, kaya dinala ko ito sa iyo. Ang ibig sabihin ay pumupunta siya dito ay puro dahil utos sa kanya ng kanyang ina. Salamat, nakuha ko talaga ang susi, no need to worry. Halika dito, may ekstrang susi ako. Natahimik si Shen Yushu saglit. Naghintay ako. 2 segundo. Sa wakas ay naubusan ng pasensya at nagbabala ng hindi direkta. Mayroon ka bang ibang negosyo, Shen? Marahil ay hindi maintindihan ni Yuchu ang kahulugan ng pangungusap na ito. Hindi sana siya aabot ng ganito ngayon at siya. Napakagat ako ng mapupulang labi ko. Hindi, sinarado ko ang pinto. Kaagad, tumayo si Chen Wanwan sa hagdan at tumingin sa akin. Nagtatakang tanong ko, bakit hindi ka natulog ulit? O bakit ganyan ka makatingin sa akin? Nanliit ang mga mata ni Chen Wanwan. Medyo bukol, walang iba kundi ang pakiramdam mo. Parang naging malupit ka sa dati mong asawa. Sandali lang, hindi ako makapagsalita kung wala akong sasabihin sa'yo. Wala kang dapat sabihin, Chen Wanhan. Singhe, wag mong sabihin hindi mo masasabi na siya nga. Ano ang iniisip mo? Tanong ko pabalik, ano ang iniisip mo? Bahagyang sumandal si Chen Wanhan, gusto niya itong makita. Ikaw di ba? Kung hindi, hindi siya tatakbo. Umagang-umaga para lang kunin ang susi ng sasakyan. Ibibigay ko sa iyo ito partikular at hindi ako magmumukha. Nagtatampo siya nang makita si Chen Wan. Sa bahay na ito, inihilig ko ang aking ulo at ano ang susunod na mangyayari. Tinapik ni Chen Wan ang handrail gamit ang kanyang mga daliri na parang. Kaswal magsalita, wala kang nararamdaman. Talaga? Kung may nararamdaman ako, tumalikod siya at kailangan kong tumakbo ng mabilis. Pumasok ka dyan. Sa tingin ko medyo nakakatawa. Tumingin sa akin ang maliit na si Chen Wan na may bahagyang paggalaw sa kanyang mga mata. Parang dumiretso sa dugo ko ang maliit na likod. Pakiramdam ko hindi ako dapat malate ng konti kung alam ko iyon. Kung siya ang uri ng tao mo, dapat mong palayain siya. Ang mas mabilis ay magiging isang pag-aaksaya ng aking oras. Mukhang hindi inaasahan ni Chen Wan na sasabihin ko ito. Ilang saglit itong tumitig sa akin. Maaari mo lamang ikot ang iyong ulo at tumawa, ipadala siksing. Sa wakas may utak na ako. Nabuhayan ako ng loob kaya hindi ko maiwasang purihin ito. Saan ka bumalik? Kung ikukumpara sa iyo, saan ka nagpunta? Malayo, ito ang pinakamaganda. Ilang beses na bang sinabi ng totoong ako na wala ako? Paano ang mga lalaking iyon? Mabilis kong sinabi, naiintindihan ko. Naiintindihan ko na kumikilos ka lang sa kanila. Nahanap mo na ba ang iyong tunay na soulmate? Hindi ba ganito ang mga nobela, Miss Gilus? Ngunit ang puso ay madalas na nakatagpo ng tunay na pag-ibig na isinulat ng langit upang bayaran ang utang. Ang pag-ibig na naiwan ay naging doble pa kaysa kay Chen Wan. Tinitigan niya ako ng walang imik at tinapos ang kanyang pangungusap sa isang pangungusap. Alam kong walang saysay ang pakikipag-usap sa isang tanga na katulad mo. Pagkatapos ay bumalik ako sa pagtulog. Nakatulog ako hanggang sa bandang hapon, nagising ako dahil sa gutom. Paggising ko, nakahanap ng mga hindi nasagot na tawag at mga nakapirming mensahe. All over the phone from Isvi parents. Saglit itong tiningnan ng orihinal na may-ari ng katawan. Alam ko na ngayon kung bakit nila ako kinontak. Bigla, ang bagay na gusto kong gawin kay Shenyo. Yushu, alam na nilang gusto mo si Shen. Yushu, anong iniisip mo? Sabihin mo lang. Ilang beses nang nawala ang kumpanya ni CEO. Kung maganda, pakikipagtulungan sa. Doon, ginagawa mo ito, kaya ano ang gusto mong gawin namin? Hoy, malaki ka na, bakit ang selfish mo? Kung sasabihin mong gusto mong makipaghiwalay, huwag mong isipin ang ibang tao. Selfish ka ba? Wala akong anak. Tulad na nakikita mo, ito ay isang bilog ng mga salita. Ayan, nanood ako saglit at hindi natuloy. Lumabas ka at kumuha ng makakain. Napakabango nito. Tinitingnan ko ang masasarap na pagkain. Sina Table at Chen Wan ay nag-enjoy sa pagkain. Mabagal na pagkain sa pagtataka ni Chen Wan. May konsensya ka pa ba kapag kumakain ka ng mag-isa? Napatingin sa akin si Chen Wan, o titigan ko ba?
Ang buntis para sa iyo ay napakabuti, napakamakatwiran, gumagawa ng mga tao. Hindi naman makapagtalo ang iba, kaya dali-dali akong pumunta para kunin ang chopsticks. Ang paborito kong ulam ay sweet and sour pork stirred. Tungkol naman sa iba pang bagay, wag na nating pag-usapan si Chen Wan. Ang totoong kwento ay tungkol sa pagkain, ang pagkain na inorder niya. Mas masarap pa ang delivery kaysa sa inorder ng ibang tao. Oh, tinawagan ako ng mga magulang mo at may pag-uusapan daw sila. Kasama mo pero hindi mo sinasagot ang tawag ng matamis na sabi ni Chen. Pagkatayo ko ay sumandok na naman ako ng isa pang nilagang tadyang ng baboy. Alam kong medyo huminto na ang chopsticks ni Chen Wan. Tiningnan mo ba yung phone ko or something? Babalik muna ako. Kinaway ko ang kamay ko. Hindi na kailangan, guys. Nasasabi niya ang anumang gusto niya at nagagawa niya ang lahat ng gusto niya. At wala silang magagawa sa akin, nagsasalita ako. Nagring ulit ang phone at kinuha ko ang phone. Bago pa ako makapagsalita ay nagsalita na ang nasa kabilang linya. Agad na pinadala ng mukha ko si Xinghe, mabilis kang hanapin si Shenyu. Sinasabi ngayon ni Chu na mali ka, ikaw lang. Hindi ko sinasadyang hiniling ko sa kanya na makipagkasundo sa iyo. Makinig ka sa akin. Ang matinis na boses ng babaeng iyon at saka. Ilayo mo sa akin ang phone mo, I dare not get married. Grabe, alin ba ang mas magandang pagalitan o mamatay sa kamay ni Senyo? Mas seryoso ito, ngunit alam ko pa rin ang tungkol dito. Manatili ka rito, ipadala si Xinghe, makinig ka sa akin. Nagsasalita ka ba? Sa wakas ay may oras na akong tumugon at makinig. Ngunit ito ay medyo mahirap kaya gagawin ko pa rin. Hindi, lalo pang magagalit ang nasa kabilang linya. Ito ang dapat mong ugali sa iyong ama. Nay, hindi naman ako nagdasal kanina, di ba? Di ba sabi mo wala kang anak na tulad ko? Nakalimutan mo. Wala ka na ba? Biglang tumahimik yung kabilang linya, parang. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagsaway sa akin, ngunit tinatamad akong makinig. Anyway, nasabi ko na ng malinaw, still. Busy ako. Mag-usap tayo mamaya. Tapos na akong magsalita. Binaba ko na ang tawag at binlock agad ang number. Chen Wan. Siya na nakakita ng buong kaganapan ay maayos. Ibaba mo agad ang chopsticks at tignan mo ako pataas at pababa. Talagang hindi masamang oras para ipadala si Xinghe, ngunit iwan siya. Kahit ex-wife na siya, naglakas loob pa rin siyang suwayin ang sarili niyang mga magulang. Isa pa, umunguya pa ako ng karne sa bibig ko, sagutin mo ako. Kung saan may kalabuan may pressure. Paglaban kay Chen Wan, tumawa siya at sumandal. Bahagyang pasulong, ilagay ang isang kamay sa iyong baba. Bahagyang nakataas ang mapupulang labi, kaya sabihin ito ng ganito. Baka isang araw, turn ko na. Thumbs up para sa kanyang kamalayan na magkakaroon siya. Hindi na ako nagulat sa ganitong uri ng reaksyon. Ang orihinal na may-ari ng katawan ay lumaking magkasama at alam na si Xing ay isang birhen. Hoy, ano ang pagkatao ng matanda? Anong ginawa ko? Ngayon, sa kanyang mga mata, mayroon lamang isang salita upang bod ito. Baliw ako, pero sabihin na lang natin kung sino man ang nakatagpo ng problemang ito. Magiging baliw ang lahat ng ganito. Walang hero aura ang supporting character na tulad ko kaya mabilis akong tumakas. Mabuhay ng mabilis hanggat maaari, tama ba? Maaari mo bang tingnan ang bagong bahay para sa akin? Sabi ko. Ang isang ito ay mabuti ngunit hindi maiiwasan iyon. Nakakainis minsan nakakaistorbo ng ibang tao. Hindi lang si Shen Yushu, kundi pati ang pamilya. Sa orihinal na may-ari, lahat ay may problema. Ngayon, isinasaalang-alang ko ang aking sarili na makipag-away sa kanila. Hanggang sa masira, sino ang nakakaalam kung ano ang kanilang pupuntahan? Wala ako sa mood magkwento kung uwi ba ako o hindi. Go deal with them, pumayag si Chen Wan. Maaari mong ipaubaya ito sa akin, Chen Wan, karapat-dapat ka. Ang ikatlong henerasyong tagapagmana ng isang mayamang pamilya na tunay na may talento. Kahit nakaramihan sa oras ay ginugugol sa pagkain at pag-inom. Paglalakbay para masaya, ngunit pagdating ng panahon na talagang gamitin ito. Ito ay napakamaasahan. Kinabukasan, tumawag siya para sabihin sa akin. Na pumili ng isang vilya sa kanlurang bahagi ng
Ibinigay na ng lungsod ang dating may-ari ng bahay na ito. Pagpunta sa ibang bansa at nagmamadaling magbenta ng bagong palamuti na bahay. Wala pang nakapunta doon para bigyan ka ng magandang bagay. Ito ay mura, ngunit ako ay nasiyahan sa kanyang pagganap. Noong araw na iyon, kinalagkad niya si Chen Wan para pirmahan ang kontrata. Mabilis na inilipat ng mga may-ari ng bahay ang pagmamay-ari. Sa wakas, ibinalita ko kaagad ang pagbebenta ng aking lumang bahay. Tumawag sa isang lumilipat na kumpanya upang ilipat ang ilang empleyado pataas at pababa. Ang mga bagay ay hindi tumitigil, nakatayo ako at nanonood hanggang sa magsalita ako. Huwag kang lumabas at tumingin. Kapag kinokolekta mo talaga ang mga gamit ng may-ari. Sobra talaga ang orihinal na draft. Ito ay nangangailangan ng pera. Idagdag ang mga ito sa kanila at ipadala sa kahon na ito. Ano ito? Napakabigat kaya kinailangang buhatin ito ng isa sa mga tauhan. Isang malaking karton ang lumabas mula sa ikatlong palapag. Sarado ng mahigpit, hindi nakikita sa labas. Papasok na sana ako at tingnan kung ano ang nasa loob. Biglang may tumawag sa phone na nag-hello. Ipinadala mo ba ito sa ospital? Mamamayan 3 nawala ng malay ang iyong asawa. Sa kalagitnaan, may nagdala sa iyo sa ospital. Pwede bang bilisan mo at pumunta? Nabigla ako. Nawala ng malay si Yoshu at dinala sa ospital. Hindi mo ba naintindihan? Hindi mo ako asawa. Ipinaliwanag ko sa iyo ang tungkol sa kanya. Nagulat ang boses sa kabilang linya pero pumasok ang note. Kanina pa pumasok sa isip ko ang phone number ng pasyente ko. Ito ay noong si Serin Yuchu ay buntis at ipinadala si Xing upang kunin siya. Pero papalitan ko yung note sa phone niya. Ipinadala ng ama ng bata si Xing Ishen Yuchu para tiisin siya. Hindi ko na kinaya kaya hinayaan ko na lang nang hindi ko naisip na ito na pala. Nais naming magkatuluyan ng ilang sandali, ngunit pagkatapos ay nakalimutan mo ang tungkol dito. Kumusta ang iyong mga sintomas, mahal na pasyente? Hihimatayin ako dahil mababa ang blood sugar ko. Hindi. Nagbabanta sa buhay ngunit ang kanyang pangkalahatang kondisyon ay hindi. Hindi ito mas mabuti. Dapat kang magmadali at dumating. Alam ko, pero medyo busy ako ngayon. Ito ba ay isang magandang ideya? Tawagan mo ang girlfriend mo. Ang kanyang kasalukuyang pangalan ay Lydia. Ang listahan ay may kanyang numero sa tabi nito. Maaari mo siyang kontakin ng direkta. Pagkababa ko, nakita kong may mga box pa sa sala. Marami pang box na paparating. Kailan natin sila lilinisin? Kailan mo muna aalisin silang lahat? Kukuha ako mamaya. Pagdating ng panahon, aayusin natin ito. Sa kabutihang palad, ang bagong bahay ay sapat na malaki. Hiniling ko kay tita na tulungan akong mag-impake ng mga gamit ko at saka ako pumunta. Pagkatapos maglaro ng ilang laro, nagpunta kami upang subukan ang isang barbecue restaurant. Bagong bukas at napakapopular, masarap na lasa, dekorasyon. Well, hindi ko maiwasang kumuha ng ilang litrato. Mag-post ng sandali ng check-in ngayon. Add muscle another day, may picture sa gitna. Isang gwapong selfie ang isinisingit na pinipindot ito ng mga kaibigan. Kahit si Chen Wanhan, na kadalasang tamad, ay nagkakagusto. Kahit na nagpakita siya sa sandaling ito, nagkomento pa rin siya sa shop na ito. Ang sarap. Sagot ko, nakakain ka na ba? Si Chen Wan, syempre, sarili kong tindahan ito, wala akong masabi. Maaari ka pa ring magpakitang gilas, ngunit sa tingin ko ay hindi. Kaya magko-comment din si Lizia sa akin. Ito ay isang magalang na estilo, ngunit naglalaman din ng ilang kritisismo. At tumayo ng may superior na tono. Kahit na gusto mong makasama si Yushu. Ngayon ay may sakit si Yoshun sa ospital, hindi ba? Nag-iisip ka bang puntahan si Sa? Ito ay magiging angkop. Tama ba yun? Baliw ka ba? Ang komentong ito ay lumitaw at sa sandaling ito ay sumabog. Ang balita na gusto kong sabihin kay Shen Yuchu ay kilala ng isang tao. Ilang tao pa lang, wala pa akong naiisip na caption para i-announce. Hindi, dapat siyang bumalik sa papel ng isang mabuti at moral na tao. Dati, sarcastic akong nagsalita pabalik sa nakaraan. Ang isang mabuting manliligaw ay dapat na parang patay, natatakot ako. Hindi ka magkakamali kung wala kang sasabihin. Saka ako ang pipili kahit ano pa ang ginagawa natin noon.
Magkaklase kami bago bumisita. Normal naman na bumisita minsan, di ba? Ang sandali ay halos kumukulo, ang mga tao ay nagpapahayag ng kanilang kawalang kasiyahan. At hindi nagtagal ay tinanggal ni Lizzie ang komento. Ay delete mo ito at kumilos na parang walang nangyari. Okay lang ba yun? Kaya ako nakahubad at humihingi ng opinyon mula sa ang mga Diyos sa sandaling ito ay muling humingi ng payo. Nag-iisip akong bumili ng mapapabisita sa dati kong asawa. Sa kanyang kasalukuyang kasintahan, mangyaring. Ang bagay na ito ay talagang mahalaga sa akin. Makalipas ang 1 oras ay nagdala ako ng isang basket ng prutas papunta sa paaralan. Hindi akalain ng nurse na kararating lang niya sa kwarto ng pasyente. Kapag may sakit, nakakarinig ako ng boses na puno ng awa. Liza, ikaw Chu, huwag kang magalit, alam ko iyon. This time may ginawa akong mali pero ginawa ko para sa'yo. Hindi sumagot si Shen Yuchu. Tumingin sa kanya si Liza. Para kang nalulumbay at nadidismaya at nahimatay. Espesyal na tinawagan siya ng ospital at bumalik siya. Hindi man lang ako magsasawang bisitahin ka kung nandito ka ngayon. Anong nangyari? Parang may nagawa akong mali. Sa wakas, lumingon ako at sinabing, umalingaw-ngaw din sa akin ang pagod ni Shen Yushu. Medyo pagod na ako at gusto ko munang mapag-isa at manahimik sandali. Tapos may tunog ng upuan na gumagalaw sa kwarto ni Li. Naglakad si Zia sa pinto at pagbukas niya, nakita niya ako. Laking gulat niya kaya napatayo siya doon sa gulat. Nakapansin ng abnormalidad ng lumingon sa mukha. Sa kanya ay napakaksya-oksyaw, wala siyang aura ng babaeng presidente. Ang maimpluwensyang tao ay dating natutulog sa isang kama sa ospital. Nagpa-eve ang nurse at mukhang nanghihina. Never seen before, nung nakita kita, yung mga mata na dati. Bahagyang lumiwanag ang kanyang kadiliman. Para kang pabaya at hindi mo alam ang gagawin. Aksing, paano ka nakarating dito? Nilagpasan ko si Lizia. Kung papasok ako dito, natatakot akong isipin ng mga tao na kakahiwalay ko lang. Wala ka nang pakialam sa dati mong asawa, di ba? Magkaklase din kami sa universidad. Hindi na kailangang gumawa ng malaking argumento. Tama ba yun? Maputla ang magandang mukha ni Shen Yuchu. Nakita niya siguro ako na nakadikit ang labi niya. Liza talk tungkol sa sandali, ito ay tiyak na ang tao. Mayabang na tulad mo, paano mo hahayaan ang sarili mong mabuli ng iba? Paano mo ako matatawa sa publiko ng ganito? Nakakadiri talaga, itong hatred. Magkakaroon ng panibagong layer ng pagmamahal para sa akin sa puso mo. Well, ngayong naiisip ko, naiinis ako. Ngayon nandito ako, kung wala nang iba, gagawin ko. Sige, bahagyang gumalaw ang labi ni Seryoso. Little Xinghe, kailangan mo ring gawin ito. Naku, tinaas ko yung kilay ko at sincere na nagtanong, ano yun? Nung naaksidente ako sa 3 alay day. Bibisitahin mo ako kumpara sa iyo at sa akin. Kung pag-uusapan ang kabaitan, ito ay itinuturing na napakabait. Sino ang makakatalo sa pangunahing tauhang babae sa kanyang mukha? Namutla kaagad si Shen Yuchu. Ibinuka niya ang kanyang bibig para tingnan. Parang may gustong sabihin ang phone. Nabalitaan ko lang na tita ko sa bahay ang tumatawag sa'yo. Karamihan sa iyong mga item ay tapos na ngunit. May isang box pa na hindi pa napupuno sa loob. Lahat ng palayok, ano ang gusto mo? Paano ko ito haharapin? Natulala ako sa palayok. At mukhang ikaw mismo ang gumawa nito. Kaya naisipan kong may itanong sa'yo. Nasulyapan kita sa gilid ng mata ko. Ito ay tumutugma sa pare-parehong absent-minded na tingin ng. Biglang nag-flash sa isip ko si Shen Yuchu at naalala ko. At ang mga pagkaing ito ng palayok ay gawa ng. Ang orihinal na may-ari ng katawan noong mga araw ng kanyang pag-aaral. Ang Senyochu University ay nagtrabaho ng part-time sa. Ipinadala ang Ihis Pottery Shop noong panahong iyon. Para manligaw sa kanya, madalas siyang binibisita ni Xinghe. Ang tindahan ay karaniwang bukas para sa kalahating araw sa isang pagkakataon. Wala siyang talent sa lugar na ito at hindi pasensya. Pero sa mata niya, si Shen lang ang nandoon. Si Yoshu lang ang nagpapagawa sa kanya nito sa bawat oras. Ganap na marumi, ngunit sa wakas ay nakakuha ng magandang resulta. I hate it so much na hindi ko alam ang sasabihin ko. Ang saya niya pagbabalik.
With it, hindi ako nagsasawa at hindi ko nararamdaman na nakakasawa. Medyo napahiya, pagkatapos ay ang yuyo na si Shu mismo. Kung hindi mo kayang panoorin ito, sabihin sa kanya na hindi tama ang paraan ng kanyang ginawa. Tama, sinamantala agad ni Shen Xinghe ang pagkakataong ito. Tapos turuan mo ako Shen Yu, siguradong hindi puno. Pinapadala lang ng puso ang mabigat na bulsa na si Sing para maging customer. Ang kanyang isihi level ay isang bagay na hindi niya maaaring tanggihan. Hanggang sa lumabas si Shen Yu Chula at tumigil si Xing. Pagkatapos ay kinolekta ang mga art box na iyon. Kaya ito ay kung paano ito naging. Anong mahahalagang bagay ang itinatapon mo? Then said nonchalantly, teka lang, Shen. Agad na sabi ni Yoshu, lipat ka na ba? Dapat aminin na minsan matalino ang babaeng ito. Ganon din ako. Tumango ako, Sirin Yuchu. Bakit hindi ko mapigilang matawa bigla, Sirin? Nais ni Chairman Sirin na ipaalala ko sa iyo muli. Ilang beses na nating sinabing gusto natin ang isa't isa. Ano ang gagawin ko? Kung nasaan ka ay hindi mo na negosyo. Tapos biglang tumigil si Shen Yuchu na parang narinig niya. Mga bagay na hindi katanggap-tanggap, nagsimulang mamula ang gilid ng aking mga mata. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nakompromiso siya. Magsalita ng mahina, iyong mga palayok. Ayaw mo na, magpapadala ako ng kukunin para makita ko. Nagulat siya na akin iyon. Pero simula pa lang, gusto ko na kaya iningatan ko. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Hindi ko alam kung ang pangungusap na ito ay tumama sa isang masakit na punto. What of Shen Yuchu ang pumasok sa huling liwanag? Unti-unting naglaho ang kanyang mga mata na parang paputok. Isang kurap sa hangin na tuluyang natangay. Mabilis na pumasok si Lizaya na may dalang i. Nag-aalala ako sayo. Kamusta ka, Shen Yuchu? Bahagyan niyang inilipat ang kamay at tumayo si Ligia. Natigilan ako doon pero wala akong pakialam. Medyo huli na ang eksenang ito. Tumalikod na siya at maglalakad na. Hindi ko akalain na paglabas ko ng pinto ay tama ako. Tinawag ako ng doktor kaya napatingin ako. Nakita ko ang isang babaeng doktor na mga 40 taong gulang. Bakit mo ako tinitignan dito? Masama ba ang pakiramdam mo? Wala. Bumaba ako ng kaunti at may nakita akong karatula sa pangalang Ban. Sa labas niya, ang pinuno ng obstetrics department sa puso ko. Biglang lumitaw ang isang palagay. Ang nagpadala kay Singha ay maaaring may kaugnayan sa taong ito. Iyan ang kwento ng nakaraang anak. Salamat sa pagiging. Nag-aalala ako pero ayos lang ako. Dumating ako para bisitahin ka ngayon. Malabong sagot ng kaibigan ko, parang siya. Ang sarap makahinga ng maluwag pero. Ikaw at ang iyong asawa ay nasa edad na kung mayroon ka. Anak, sa susunod huwag mo na siyang iiwan. Nanigas ang katawan ko. Ang dalawang maikling pangusap na ito ay may kahulugan. Maraming nakatagong kahulugan, mahal. Wala kang magagawa kundi gayumahin si Chu. Ito ba ay isang aksidenteng pagkakuha? Sabi ng doktor. Ano ang ibig mong sabihin noong gabing nandoon si Song Xinghe? Dumating sa Senyoshu Hospital at pinalabas ang gulong. Sa operating room, nakaupo si Ligia at nanonood. Sa tabi ng kama mo habang ako ay natulala bigla. Doon ko narinig ang gulat na sigaw ni Ligia. Paglingon ko sa likod ko, nakita ko si Shen Yuchum. Kusang lumabas ang salain nila, itinulak si Ligia palayo. And then she walked straight this way at bigla siyang tumakbo papasok para harangan ang daan. Seryoso ang mukha ko at ang mukha ng babaeng doktor. Na-stress ako na parang hindi ko pa nararanasan, doktor. This is a matter between our husband and wife, right? Tungkol sa'yo, pero pinagpapawisan ako sa buong katawan at leg. Lumingon siya para tingnan si Shen Yushu sa unang pagkakataon. Pakiramdam ko ay kakaiba ang hitsura ng magandang mukha na ito. Ano ang ibig sabihin nito? Hoy, doktor. Sumimangot ka. Hindi mo ba alam? Ang sabi ng asawa mo ay iniaalay mo ang iyong sarili ngayon. Para sa trabaho, ayoko talagang magkaanak. Pinili mong magpalaglag, wala kang alam tungkol dito. Ay, hindi ko na maalala kung paano ako nakauwi. Anyway, kasi parang tinamaan ng balita ang buong katawan ko. Ang biglaang bagay na ito ay nataranta kayong lahat at umupo doon.
Sa silid-aklatan, posibleng magpahinga ng matagal. Anyway, sa librong ito, malinaw na sinulat iyon ni Lola. Dahil sa sobrang seloso na siksinghe, nag-away sila. Sa Shen Yuchu kaya malubha siya na miscarried. Ano nga ba ang nangyari nang hindi sinasadya? Alamin kung bakit kapag iniisip ito, kung aling bahagi ng katawan. Somewhere in me parang sumasakit din. Parang ramdam ko na din yung feeling. Nawala na talaga ang kawalan ng pag-asa at sakit. Sa totoo lang, mas lalo akong hindi komportable. Paakyat pa, umiling ako, gusto kong iwaksi ang kanilang mga emosyon. Naitapon ito nung kakalinis lang ng kwarto ni tita. Nang matapos kong basahin ang libro, hinalungkat ko ang mga kahon para hanapin ang mga storage box. Sa panahon ng unibersidad, lalo na sa huli. Sa ilalim ng crate, nakakita ako ng photobook mula sa nakaraan. Nag-aaral sa unibersidad. Ang kwento tungkol sa aborsyon ay hindi katulad ng sa nobela. Baka ganoon din sa ibang lugar. Hindi, ang unang pahina ay isang larawan ng slide kapag pumasok ka. Sunlight soldier young man sa military training uniform. Matingkad na umiti si Kaki sa stage ng chairman. Sa likuran niya ay nakatayo ang isang maselan at matikas na figura, kahit na malayo ito. Medyo malayo, pero makikita pa rin ito ng mga taong may magandang paningin sa isang sulyap. I think that's Shen Yushu when he was a student. Universidad. Nasa ibaba ang dalawa tandang bawas 3 linya ng maliliit na titik. Sa unang araw ng pagsasanay sa militar, isang babae ang nahimatay dahil sa heatstroke. Manatili ka sa tabi ko at dadalhin kita sa iyong infirmary. Ang gaan ng pakiramdam ko, hindi ko akalain na makikita kita ngayon. Magsalita sa entablado bilang isang kinatawan ng mga bagong mag-aaral. Kaya ang pangalan niya ay si Rinyoshu. Mag-selfie bilang cover para lihim na kunan ng litrato ang taong gusto mo. Napaka-normal, ito na siguro ang panahon. Nagsimula lang siyang magkagusto kay Zenyoshu, ha? Nagugutom na ako. Ang pagtawa ay hindi maaaring magpadala sa ksinghe na gustong sumaya. Ito ay isang simple at napaka-insultong unang pag-ibig. Ito na nga, hindi ko maiwasang umikot ang mukha ko. Ang pagpapadala kay Singhe sa libro ay isa ring makasarili na tao. Paranoid at sukdulan ay tila nasisira. Hindi tulad ng binata na may matingkad na ngiti sa larawan. Ito ay minsan mahirap isipin bilang isang bata. Ang binata na may kumikinang na mga mata ay magiging. Siya ay kahina-hinala, bossy at makasarili. Nagpatuloy ang modelo at lumingon ako at nakita ko ang larawan. Kunin ang lahat ng larawang naugnay sa Senyuhu. Isang larawan ng kanyang pag-aaral sa isang malaking lecture room. Nag-swing siya ng badminton racket sa mahabang buhok na court. Umindayog ang kanyang magandang anak ng pumila upang bumili ng bigas at kumakain mag-isa sa cafeteria habang nakayuko. Masigasig na nagtatrabaho sa isang tindahan ng palayok. Terracotta. Minsan may mga mensahe din sa tabi ng mga larawang ito. Isang maikling kwento tungkol sa mga paksang pinili niyang pag-aralan. Sobrang boring. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Bakit ka nagsasalita? Isang babaeng magaling mag-aral at magaling ding maglaro ng badminton. Isa pa, parang lagi siyang kumakain mag-isa. Kaya ang pinakamurang pagkain lang sa sinehan ang inorder ko. Sa tuwing kakain ka, parang busog siya. Palagi siyang busy kahit kausap niya ako. Hindi pa nga ako umiimik, notebook ito. Ito ay isang larawan ni Song Xinghe na lihim na nagmamahal kay Shen Yuchu. Sa buong 4 na taon niya sa unibersidad, kinunan niya ito ng litrato. Bawat anyo at bawat pangungusap ay iba sa Xinghe. Sa libro, parang may kasama siya. May gusto ako pero hindi ako yung taong yun. Ano ang dapat kong gawin? O dapat na akong sumuko? Bukas ang araw ng pagtanggap. Nakagraduate ka na ba o ipagtatapat mo na ang pagmamahal mo sa kanya? Kaya magpaalam na sa one-sided love na ito. Habang kumukuha ng mga larawan ng graduation, bigla siyang lumayo. Pagkaalis ay palihim ko siyang sinundan at nalaman ang tungkol sa kanyang ina. Kung lumala ang kondisyon ay gagastos ito ng malaking pera, gagawin niya ito. Anyway, ang page na ito ay orihinal na dapat ay isang graduation photo. Ngunit ito ay walang laman dahil sa hudyat na ipadala si Xinghe. Kaya na-miss ko ang sarili kong larawan ng graduation gamit ang sarili kong mga kamay. Medyo nag-vibrate yung akin, hindi ko alam kung bakit.
Na ang librong ito ay napakabigat na halos hindi ko ito mabuklat. Hindi ko na mapanood, parang kung mas madami akong pinanood, meron. Ang mga bagay na hindi makontrol ay nangyayari sa dibdib. Parang may malaking bato sa ibabaw mo. Kapag huminga ka, kung hindi ka huminga, hindi mo alam kung tinatamaan ka ng enerhiya. May pumipigil sa akin. Iyon ay isang larawan ng kasal, hindi, iyon ay isang larawan ng isang bata. Nandoon pa rin ang photo, si card sa marriage certificate ni si Jinhee. Ang ngiti sa kanyang mukha ay mukhang reserved at kalmado. Bahagyang nakataas ang sulok ng kanyang bibig kumpara kanina. Pumunta si Gaiyim kay Shen Yuchu na nasa tabi niya. Ang minorya na si Shen Yuchu ay may walang malasakit na ekspresyon. Tamang-tama ito sa magandang pulang background na ito. Namalayan na lang nilang dalawa na parang hindi. May mga larawan ng kasal pagkatapos ng paulit-ulit na pag-aalangan. Pagkatapos magkwento ng 1 taon, sa wakas si Shen Yuchu. Hindi niya mapiling pakasalan si Nang Xinghe. Ang pagpapakasal sa taong pinakamamahal mo ay tiyak na sa iyo. Huwag pansinin ang mga komplikasyon na ito at ang episode. Nasa ospital pa rin ang kanyang ina. So wala kaming wedding ceremony or take any photos. SGC ay ang pagpaparehistro lamang ng kasal ay isinasaalang-alang. Kasal at naisip na ang pahinang ito ang huling petsa. Nakatira ako kay Shen Yushu at pinapunta si Xinghe para magsulat. Ang daming bagay pero sa totoo lang ang page na ito. Walang kahit isang sulat, tinitigan ko ang litrato. Pagkaraan ng mahabang panahon, bigla akong nakaramdam ng isang lihim na pag-ibig sa aking puso. Sa 5 years nilang pagsasama, ito lang ang litrato nilang magkasama. Isang dahon lang. Idiniin ko ang nararamdaman sa aking puso at nag-click. Tumingin pa ako pero wala akong nakitang picture ni Shen Yushu. Muli, tanging mga salita ng rumination ang natitira. Minsan parang sobrang busy niya ngayon. Nagsisimula pa lang ang kumpanya at kailangan niyang asikasuhin ang lahat. Siguradong pagod ka sa paggawa ng pork ribs. Yung matamis at maasim na pinakagusto mo, ibibigay ko sa'yo bilang kapalit. Galing sa isang party na may mabangong sasabihin. Pagkatapos ay humiga siya at natulog. Bumili siya ng kondo sa malapit. Sinabi ng kumpanya na ito ay para sa kaginhawahan sa paglalakbay. Pero bakit nandoon ang lalaking iyon? Alam kong hindi ko siya kayang talunin sa puso mo pero kaya ko. Gusto ko pa magkaroon ng anak. Ito ay walang pag-asa. Ngayon ay pumunta ako sa isang nursing home. Muli, hindi sinasadyang nabangga ko si Chen Wan na kumukuha sa iyo. Umalis ang lolo niya sa ospital, sabi niya ako ay hindi. Sa utak ng isang babae tulad ni Senyo Shu, ang paraan ay parang, "This won't work on you," tumalikod ako at lalayo. Lumabas ka agad dahil alam ko ang sinasabi mo. Actually, muntik na akong sumuko, pero nung gabing yun. Bumalik siya nang hindi niya alam na nakapunta siya sa isang party at hindi maganda. Lasing ka na ba o ano? Lasing pa ako. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at hinalikan ko siya. Isang beses niya akong hinalikan pabalik. Blanko hanggang gabi ang unang pahina sa gitna. Ang isa ay mukhang buntis at pinapanood ko ang dalawa. Ang buwan na iyon ang pinakamainam na oras sa pagitan. Totoo naman talaga kahit na siya si Xinghe at Shen Yuchu. Alam na ang pagbabago ni Shen Yuchu ay dahil sa anak niya, wala na siyang ibang gusto. Since many years ago, mahal na mahal niya ang taong ito. Hindi niya akalain na ito na pala ang ilaw. Ang kanyang buhay ay nais niyang magkaroon ng init. At mali ang bias niya sa simula. Sa una ay lumitaw ang magagandang ilusyon na ito. Sa huli, ito ay walang awa na nalantad. Ang huling pahina ay isang punit-punit na taya na nagpapahintulot sa taya na gawin. Sa kanang sulok sa ibaba ay ang pirma ni Sir. Si Yuchu ay parang kidlat na tumatama sa gitna ng bagyo. Biglang sumakit ang ulo ko kaya namanhid ang buong katawan ko. Nanlamig ang mga paa ko at maraming imahe ang sumagi sa isip ko. Umiikot na parang baliw na parang lalamunin ako. Parang ulap na malapit ng mag-ulan. Gusto kong lumundag sa ibabaw ng tubig para huminga, ngunit sa halip. Tinatangay ng mas malalaking alon at hangin na humihinga. Hindi ako makagalaw, sa wakas na alala ko. At hindi ako nag-transmigrate sa libro ko. Ito ang hatid ni Singha. May biglang tumunog na cellphone sa kwarto. Napakaingay ng silent book na masakit sa tenga ko.
Huli na. Bumalik ako sa aking katinuan at naging Chen Wanhan. Yung tumawag sa akin, pinindot ko yung answer button bago pa ako makapagsalita. Agad na nagtanong si Chen Wanhan, nagpunta ka ba sa ospital ngayon? Bumisita ba ang nurse kay Shen Yuchu ngayong hapon? Kailangan niyang magtrabaho sa ibang probinsya, di ba? Dapat mong malaman ang tungkol sa bahaging ito ng akin kahit na ako. Mag-post ng komentong ganoon sa ngayon, ngunit hindi niya ginagawa. Dapat mong malaman ang maraming detalyeng ito, kahit na ang panahon. Paano mo malalaman kung hindi kita tinanggihan? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tinawag ako ni Shen Yuchu. Tinatanong mo ba ako tungkol sa'yo? Tumango ako, hindi na ako nagtanong pa, nakikinig sa tono ng boses. Nagsisimula na daw ang simpleng Chen Wanhan ko. Pakiramdam ko ay may bumabagabag sa akin sa sobrang gabi. At hindi ka pa natutulog? Pinalitan niya ang tubig. Lumalambot ang boses at iniiba ang paksa. Nagsasalita ako. Pagkasabi ko pa lang ay narinig ko na ang pagdoorbell at pagbabalik ng tao. Siya si Shen Yuchu. Ibinaba ko na ang telepono kay Chen Wan. Binuksan ko ang pinto pero hindi ko siya pinapasok. Madilim ang langit at kumikinang ang mga ilaw sa kalye mula sa gilid. Ang kanyang likod ay nagpapakita ng kalahati ng kanyang mukha. Half light, half dark, ano ang negosyo mo? Tanong ko sa kanya sa labi. Namumutla ang bibig ko. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo dahil ako. It's been 3 hours since nakalabas ako ng hospital. At ngayon mo lang naisip ang mga bagay na ito. O, hindi na kailangan. Sabi ko lang. Nakapasa na. Hindi ko na gusto itong paghingi ng tawad. Huli na, lalong namutla ang mukha ni Shen Yuchu. Aksinghe, makinig ka sa pagpapaliwanag ko. As can explain that day, nagkamali lang talaga ako. Kaya napagkasunduan namin na aksidente o plano. Sa mahabang panahon ay nagtanong ako sa mahinang boses tungkol sa pagbubuntis ni. Sobrang sakit ang naidulot ko sa iyo, Shen Yuchu. Saglit na nanigas ang kanyang katawan, saka siya pumikit. Sabihin ito sa bawat salita. Noong una, ayaw ko sa batang ito. Actually, later on, unti-unting lumaki ang anak ko araw-araw. Sa oras na iyon, saglit lang akong nahihilo at ako. Naawa din ako. Ngayon nagsisisi ako pero hindi ko naisip yun. Huli na ba? Baka sa mga mata niya ang pagsisisi. Sa mga mata ni Shen Yu, nanginginig ang kanyang mga balikat habang nagsasalita. Bahagyang umangat ang sulok ng aking bibig, ginawa ako. Misunderstood na nagkaroon ka ng accidental miscarriage dahil. Ako, magsisisi talaga ako ng sobra na hindi ko kaya. Maaari mo na akong kausapin tungkol sa iyong anak mula ngayon. Kung pupunta ako, magiging libre ba ako? Dinilat ni Shen Yu ang kanyang mga mata, nakatayo doon ang kanyang subconscious. Pinipilit kong isa akong makasarili na tao. Ang sarili kong puso ay laging naghihinala at napupuot sa ganito. Kung wala akong mga anak, wala akong dahilan para matali. Itinali siya at inistorbo pa siya, ibinuka niya ang kanyang bibig. Ang bawat salitang itinanong ay napakahirap ngunit. Ngunit ito ay isang bagay sa pagitan nating dalawa. Bakit nangyari yun nung araw na yun? Bakit bigla kayong nag-away ni Zia? At tahimik akong tumingin sa kanya. Itong babae na to. 0 years na kitang gusto pero hanggang ngayon sa puso ko andyan ka pa din. Nag-aalala pa rin sa ibang lalaki, natawa ako. Walang dahilan, ayoko lang. Tama, pero ngayong wala na ang anak natin, wala na tayong dapat ikabahala. Gusto mong magsama-sama, Shen Yuchu, nagawa mo na rin sa wakas. Maaari mo na ngayong magsaya kasama siya ng mag-isa. Dapat kang maging masaya tungkol dito, hindi kay Shen Yuchu. Parang may nagpapasigla sa akin. Biglang sumugod at hinawakan ang wrist ko. Hindi ko ginawa. Mahal ko siya, pero hindi ko siya mahal, Aksinghe, hindi mo. Maaari mo ba akong kausapin sa ganitong tono? Kumunot ang noo niya at itutulak na sana siya palayo ng bigla. May malinaw na boses na nagmumula sa likod niyo, parang. Ako, darating ako sa maling oras, Shen Yuchu. Agad akong natigilan at nakita ko kung sino iyon. Sa halip, si Chen Wanhan ang dapat na magtrabaho sa ibang bansa. Ang iyong probinsya, aking anak, na ang mga magagandang mata ay kumikinang sa kumikinang na mga mata. Cold Shen Yuchu, sinabi ko na sa iyo, hindi.
O ano ang tungkol sa kasal? Kung gusto mong gawin ito, hindi na niya dapat istorbohin pa. Nakagat ni Shen Yu ang kanyang labi. Nakatingin sa kanya ang bibig nito na puno ng pagmamahal. Kailan tatalakayin ang kwento ko kay Aksinghe? Oras na para manghimasok ang isang tagalabas na tulad mo kay Chen Wan. Bahagyang tumaas ang kilay ni Wan at naglakad na naka-high heels. Tumigil si Tol sa tabi ko at hinawakan ang braso ko. Bumibilis ang tibok ng puso ko, ikiling mo ang utak mo para ngumiti. Parehong tuso at inosente, paano mo gustong maging? Kumain ka ng batang damo at bumalik ka sa ex mo, utak ko. Medyo nalilito, umiling, hindi naisip. At paano ka nakabalik, Miss Chiki Kang? Kung hindi ka bumalik, hahayaan kitang istorbohin ako. Nandito ka ba, tinitigan ni Shen Yuchu si Chen? Si Sweetheart na nakahawak sa braso ko, namumula ang mata at namumula. Chen Wan, huwag kang magsalita ng maayos. Alam mo kung anong masasamang bagay ang nasa isip mo. Sa wakas, tumawa si Chen Wan at tumalikod. Ngumiti muli kapag tumingin ka sa malayo. Pagkatapos ay mangyaring, Shen, sabihin sa akin kung ano ang iniisip ko. Ano nga ba ang nangyayari? Tumanggi pa ring magsalita si Shen Yushu. Ano pang tinatawanan ni Chen Wan? Walang sasabihin si Sir, kaya ako na mismo ang magsasabi. Maghihintay na lang ako. Let you two stay away from each other para magkaroon ako ng chance na ligawan siya. Hindi ito madaling dumating, kaya kailangan kong bigyang pansin. Kumapit ka ng mahigpit, ang hangin sa gabi ay nagdadala ng tunog. Isa-isang tumama sa eardrum ko ang mga salita mo. May hindi maipaliwanag na sikip sa dibdib ko. Nagpatuloy si Chen Wanhan, napakaganda mo. Shu, kung mayroon kang mga mata, tingnan mo kung mayroon kang sentido komon. Ang ilan sa inyo ay hindi kailanman magtatanong ng mga tanong na iyon. Naman, hindi mo talaga naisip na magkakaroon, di ba? Ang mga taong nagpapatawad sa iyo magpakailanman ay nagbibigay sa iyo ng mga pagkakataong magpakailanman. Ang mukha ni Shen Yuchu ay agad na namutla, ang kanyang katawan. Unsteadily, parang handang gumuho anumang oras. She muttered incoherently to me, hindi ko sinasadya. Sa totoo lang, mukhang tamad si Chen Wan makinig. Pinutol ko agad siya, medyo huminahon na ang boses ko, sabi ko. Kaya ano? Kinalimutan na lang niya ang mga bagay na iyon. Kailangan mong magsimula ng bagong buhay. Kailangan ko bang hukayin ito muli? Napatingin ako kay Chen. Pagkarinig ko pa lang ng mga sinabi niya, nakaramdam ako ng sarap. Hindi ba tama na napansin niya? May bagay kay Chen Wanhan. Pansinin ang aking reaksyon sa pamamagitan lamang ng pagsasabi. Dapat ngayon ka na lang umalis, Shen. Huwag ka nang bumalik. Muntik nang matumba si Yuchu nang mawala ng focus ang kanyang mga mata. Pumunta tulad ng isang taong nawala ang lahat at gustong mamatay. Ayokong tignan. Next, tell her, okay, anong ginagawa mo? 2 tanong lang ang gusto kong itanong at sinagot ko sila. Tapos na mula ngayon ako at ikaw. Wala nang iba pa. Pagkatapos kong magsalita, sinabi ko. Tumalikod na ako para maglakad palayo nang biglang may malakas na ingay. May kumatok mula sa likuran. Lumuhod si Shen Yuchu. Sa sandaling iyon, ang boses ni Aksing ay nanginginig ng hindi mapigilan. Alam kong kasalanan ko ang lahat. Ang akin, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, alis na tayo. Magsimula tayo sa unang reaksyon ni Chen. Sweetheart, lumingon ka sa akin na may pagmamalaki sa iyong mukha. Ngunit ang pusong dati kong taglay ay tuluyang nawala, ang naiwan lamang ay ang puso. Isang pares ng maganda at kumikinang na mga mata ang nakatitig sa akin. Ang mga kamay na naiwan sa gilid ng katawan ay hindi pa rin nakahawak, mahigpit na nakakapit sa mga dahon. Ang maliit niyang mukha ay tense. Kinakabahan siya. Hinihintay ni Shen Yushu ang sagot ko, ganoon din siya. Bumalik ako para tingnan si Shen Yoyo ng mahinahon. Shen Yo. Shu, 5 years na kaming kasal at hindi ako mahal. Ang sa iyo ay parang Lija, ngunit kabaliktaran. Nagdudulot sa iyo ng mga problema at kahit na sinusubukan mong angkinin ka. Pero ang umaasta na parang hindi marunong lumaki ay ito. Ito ba ang nasa isip mo, mukha ni Shen Yuchu? Namutla pa ang dinagdag ko. Ang kasal na ito ay sarili kong pang-aagaw. Kung hindi dahil sa nanay mo, wala ka dito.
Walang gaanong koneksyon sa pagitan ko. Ito ang iyong pagtatasa ng kasal. Sa pagkakataong ito, bagay din sa iyo si Shen Yuchu. Kausapin mo muna ako bago ang aksidente, hindi. O, puno ng kalungkutan ang mukha ni Shen Yushu. Naguguluhan ang puso at mata ko noong araw na iyon. Hindi ko sinasadyang naabot kita. Nung sinabi ko yun, nagalit lang talaga ako. Masyadong hindi ko maintindihan ang pangungusap na ito. Sa mata niya, isa talaga akong imahe. Nakakatawa, nakakadiri at nakakadiri na itsura. Gaano ako kapupuotan pagkatapos mawala ang aking anak? Ako ay nasiraan ng loob at nawala ng pag-asa na nagsimula akong mag-isip tungkol sa kung ano ang dapat kong gawin. Hayaan si Shen Yuchu na maging malaya o hindi lalaki. Ang isang tulad ko ay hindi nakarapat-dapat na makasama ka. Kaya't mamaya nang gumawa ng appointment si Lijian na makipagkita sa akin. Pumayag ako at gusto kong humanap ng pagkakataon na makausap ka. Itong babaeng nakialam sa buhay may asawa ko. Ang trabaho ko kay Shen Yuchu para ipakilala ang barko. Ngunit noong araw na iyon ay wala akong oras para magtanong. Ginawa ko ito dahil pinayagan ako ni Lizia. Yung tangke, ipapadala ko sa'yo Siksinghe, hindi mo kaya. Talaga bang iniisip mo na gamitin ang iyong nag-iisang anak para pumalit? Nabihag mo talaga ang puso ni Yuchu kung kailan. Tinawag mo ako, nasa tabi mo lang ako, naririnig kita. Sa akin, maaari kang makinig sa akin manatili sa bahay, hindi na kailangang lumabas. Nagtatrabaho siya sa ibang probinsya, pero alam mo ba na siya? Ano ang sinabi niya? Sinabi niya na gusto mo lang gamitin ang sanggol. Ang nakatali sa kanya ay sobrang nakakainis, gusto mong dumating si Yuchu. Sincere isa, oye, parang ganun. Dahil noong pumunta siya sa military training camp, dinala mo siya sa infirmary para tumulong sa iba. Maganda naman pero hindi umabot sa punto na kailangan mong ibigay sa iba. Naparito ka para bayaran ang iyong buhay, hindi ba? Ipinadala ng sutla Siksinghe, huwag kang masyadong tanga, ginawa mo ito. Ang ganitong bagay ay palaging nakakainis kay Yoshu kapag mayroon siyang anak. Kaya nakaramdam din siya ng pagkasuklam. Parang hindi naman. Kaya si Lizia ay sadyang nahulog sa hagdan at pagkatapos. Hindi ko akalain nalilitaw si Shen Yushu sa oras na iyon. Buti naman at wala siyang pakialam sa paliwanag ko. Umiiyak sa tabi ni Lizzie, mukhang nag-aalala. Labis akong nag-aalala mula sa simula hanggang sa huli kahit minsan. Pero kung titignan mo lang ako saglit sa huli, maghihintay ako hanggang sa magkaroon ka ng oras. Gusto kitang tanungin tungkol dito. Ngunit pinutol niya ito at kinausap Siksinghe. Hanggang kailan ka magdudulot ng gulo? Alam mo ba na mula ulo hanggang paa, nakakagawa? Naiinis ako nung araw na yon, naglakad ako ng walang galaw. Ang destinasyon ay nasa kalsada ng matagal sa aking isipan. Sa mga salita ay nagpahayag siya ng pagkasuklam at panunuya. Selfish ba ako? Extreme ba ako? Napakasuklam ba ng sasakyan na iyon? Out of control, bumangga ito sa akin at nawalan ako ng malay. Sa sandaling muli akong nagising, naging ako. Isa siyang tao sa mata ni Sirinyochu. Ginawa niya itong virtual na mundo para sa akin at sa mundong ito, pareho akong baliw at makasarili. Parehong matigas ang ulo at higit sa lahat walang katuturan. Instinctively, hindi na kita mahal. Tinitigan ko ang mga mata ni Sheiyu at mahinahong sinabi. Pero Shen Yuchu, sa mundong ito, hindi rin kita mahal. Hindi na ang pagmamahal ko ang ibinibigay ko. Ang buhay na ito ay nagbibigay sa iyo, ngunit hindi mo ito karapat-dapat. Kinaumagahan nagising ako at maliwanag na ang langit. Mabagal akong naglakad papunta sa amoy ng almusal. Nagluluto para sa akin si Chen Sweet Kitchen. Miss Chen, anong araw ngayon? Tumango si Chen Wanwan at nagsimulang magluto. Nakakainis kapag gumagalaw ka sa labas ng meditation. Si Wan Sirinyochu ay nanatili sa labas buong gabi, ako din. Walang pakialam sa pagkalagkad kay Chen Wan na gusto pang makipagtalo. Magtalo pabalik sa bahay, isara ang pinto at matulog. Siyempre, sa ibang kwarto, umupo ako sa dining table. Kumain ka ng fried egg toast na ginawa niya. Alaynan. Ito ang araw na nabigo si Yaong Miss Chen sa kanyang unang pagluluto. Ito ay isang likido, si Chen Wan ay mabilis na tumakbo papasok. Kung aagawin mo ang toast, huwag mo itong kainin.
Gumawa ako ng bago, umikot ako at umiwas, hindi na kailangang gawin ito. Hindi ibig sabihin na sayang ang pagkain, Chen. Nagkalat at tumingin na may kalahating paniniwala at kalahating hindi naniniwala. Talaga? Itataas ko ang toast. Subukan mo ito. Nung kagatin na niya ako, tumingala siya at hinalikan ako. Bahagyang kumibot ang sulok ng kanyang bibig, nanigas ang kanyang katawan, at namula ang kanyang tenga. Malinaw na pinapunta si Xinghe. Pinisil ko ang pisngi niya sa satisfaction, naririnig at naririnig. Saka bakit ka sumisigaw ng malakas? Mas malakas ito kaysa kanina. Ipagtapat muli ang iyong pag-ibig kahapon, si Chen Wan ay natigilan. Maya-maya, lumapit siya at niyakap ako at sinabing, ang mahinang boses, akala ko nakalimutan mo na ang lahat. Isa na namang episode kung saan kagagaling mo lang sa isang aksidente. Nakalimutan mo na ang maraming bagay, halos akala ko ito na ang susunod. Hindi na kailangang mag-alaga ng taong may kapansanan sa pag-iisip, anak mo ako. Napaka-gentle mo, paano pa kaya kahit nakalimutan ko na ang sarili ko? Hindi kita makakalimutan kahit naaalala ko ang oras. Wala akong tiwala sa sarili ko. Ngunit mayroon pa ring isang tao na hindi ko kailanman naghihinala at lubos na nagtitiwala. Napangiti siya ng may kasiyahan, sa wakas ay naging mas matalino. Ang isang binibini na tulad ko ay matagal ang hindi nagkagusto sa iyo. Isang taon na walang kabuluhan, may kung ano sa puso ko. May marahan akong tinukso at hindi ko napigilang sabihin. Sweetheart, bakit mas bulag ka sa akin para magkagusto sa isang tao? Ako naman, halatang pagmamalaki ang mukha niya. Na ang isang binibini na tulad ko ay may mas magandang paningin at marunong maghintay sa mga tao. Sulit ang paghihintay, natatawa ako, ikaw. Ang pinakamahusay ay tapusin ang pagkukwento. Kung gusto mo ito pagkatapos, bigyan mo naman ako ng like. Mahal kita. Mga halik.